Aming Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa umagang ito kami po ay lubusang nagpapasalamat sapagkat kami muli ay makapanambahan sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin na kami ay inyong gabayan sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Patuloy din po kaming linisin upang patuloy kami na magbigay kaluguran sa inyo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang kabuuang worship namin ay inyo pong pagpalain at higit sa lahat ang bawat salita naming mapakinggan sa mga oras na ito ay aming maisabuhay upang kami ay mas lalo pang lumago sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay dumudulog sa inyong trono upang ipabot sa inyo ang aming mga pananalangin, sapagkat kami ay naniniwala na ikaw ang aming dakilang Diyos na may mga mata na nakakakita, may tainga na nakakarinig, at may damdamin na nakakaramdam sa kung anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, tinataas po namin ang aming bansa na patuloy na ikaw ang kumilos sa lahat ng mga leaders na nangunguna sa aming bansa. Dinadalangin namin maging ang mga health workers, so God, na patuloy na nakikibaka upang labanan na masugpo ang pandemyang ito na aming nararanasan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila at maging sa bawat isa sa amin na naapektuhan sa pandemyang ito. Hinihiling namin na ang inyong grasya, ang inyong pabor ay patuloy niyo pong ipadaloy sa bawat isa sa amin. Alam namin na may mga layunin ka kung bakit namin ito nararanasan. At alam ko na ang bawat layunin ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, patuloy ko pong itinataas sa inyo maging ang mga simbahan na patuloy na nagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoong Diyos. Pangunahan niyo po ang bawat pastors na tumayo at nagpapatuloy sa misyon at sa tungkulin na inatang niyo po sa bawat balikat namin. Patuloy niyo din pong pagpalain ang bawat pamilya. Gayon din po ang mga church members na pinaglilingkuran. Hiniling din po namin, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, maging ang aming konferensya, patuloy niyo po na pangunahan, patuloy niyo po na i-bless. And I pray, Lord, na naman din po ang pangangailangan ng aming conference, ikaw po ang magpupuno sa lahat. Tinataas din po namin sa mga sandaling ito, maging ang aming Missionary Joseph Kim, Pastora Paula Kim, na ikaw po ang mag-bless sa bawat isa sa kanila. Ikaw din po ang magbibigay sa kanila ng kalakasan at kalusugan sa araw-araw. Dinudulog din po namin sa mga sandaling ito, Lord, ang aming kapatid, Lord, na si Nanay Neneng, na mayroong karamdaman na physical. We pray for your strength to be upon her, O God. At ikaw ang Diyos na siyang magbibigay sa kanya ang kagalingan na nagmumula sa inyo. At ano naman po, Panginoong Diyos, ang mga pangangailangan niya, ikaw din po ang magpupuno. Andun man po, Panginoon, siya sa taytay ngayon, but our prayer na ikaw po ang ma-extend ng inyong kamay at magpapagaling sa kanya, O Diyos. Dalangin ko din sa mga sandaling ito, maging ang kanyang buong pamilya, patuloy na din pong pangunahan. Your will be done, Panginoong Diyos. And I ask you also, Lord, to bless sa lahat po, Panginoong Diyos, na inyong mga anak, lalong-lalo na ang church member ng CMPC. Ikaw po ang mangunguna. Ikaw po ang magpupuno sa lahat ng pangangailangan. Lord, huwag niyo pong hayaan ang pandemya ang siyang magpapahina sa amin. Bagos, tulungan niyo po kami na mas lalo kami maglingkod sa inyo. Dinadalangin din po namin maging ang kalagayan ng aming church. Ikaw po, Lord, ang manguna. Ikaw po ang magbibigay ng daan para sa inyong simbahan, Lord, ang CMPC. Lord, tulungan niyo po ang simbahang ito na magiging legal, O Lord, na magiging maayos ayon sa inyong kalooban. Dalangin ko din sa mga sandaling ito na ang iyong patuloy na pag-extend ng inyong proteksyon
sa inyong mga anak. At sa aming pagpapatuloy, ikaw po, Panginoong Diyos, ang mag-prepare sa aming puso't isip sa pagtanggap ng inyong mensahe, lalo na sa mga sandaling ito na inaalala namin ang iyong muling pagkabuhay. Na tunay nga po, Panginoong Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na maaasahan at Diyos na mapagmahal. Lord, sa iyo namin tinataas ang lahat ng may buong pasasalamat. Salamat at natanggap namin ang lahat ng kasagutan. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Muli ngayon ay tayo naman ay makikinig ng banal na salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa John 11 verses 25 to 26. Salita ng Panginoon ay nagsasabing, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die.
and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Tayo ay manalangin. Aming amang banal makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon sa oras na ito, patuloy kaming dumudulog sa inyo. Inanyayahan namin o Lord ang iyong banal na Espiritu, ang siyang kumilos Panginoon upang kami ay makakaintindi ng iyong banal na salita at patuloy namin itong maisabuhay sa araw-araw. O Lord, salamat na ikaw ang Diyos na patuloy na mag-anoint sa lahat ng mga manunood at tagapakinig ng iyong mensahe sa oras na ito. Lord, salamat na ikaw ang Diyos na patuloy na mag-guide at nilangin ko Panginoon that whatever is inside my heart, may the words of my mouth and the meditation of my heart be holy and acceptable before you. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Happy Easter Sunday po. Traditionally, ang linggong ito ay pinapaniwalaang linggo ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang Hesus na ating tagapagligtas, ang Hesus na luminis sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Sa umagang ito, pagbubulay-bulayan natin ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ako ay magsasalita sa ilalim ng paksang Rejoice in Hope. Magalak ka sapagkat may pag-asa. Sumaya ka sa pag-asang matatamo mo sa pamamagitan ng taimtim na pananampalataya sa Jesus na buhay. Linggo-linggo, nire-recite natin ang Apostles' Creed bilang tanda ng ating pagsasalaysay sa ating pananampalataya. It is our confession of faith in which states, lalo na sa dulo, that we believe in the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. The question is, isinasapuso ba natin ang mga ito sa bawat pagbigkas natin sa mga katagang ito? Lubusan ba natin itong pinaniniwalaan? Lubusan ba natin itong nauunawaan? Mga kapatid, intindihin natin na ang pangunawa at paniniwala ay palaging magkasama. Siguro sa puntong ito, masasabi mo, paano pa kaya ako magagalak at matutuwa nitong ang buong mundo ay naghihirap sa pandemya? Marami nang namatay at hanggang ngayon wala pa ring tiyak na gamot sa matatamaan ng virus. Paano pa ako magagalak nitong nawalan ako ng pagkakakitaan? Paano pa ako magagalak nitong walang katiyakan kung ako'y may isasaing pa kinabukasan? Marami tayong isipin, mga kapatid, sa oras na ito. Anuman ang bumabagabag sa iyo, let me tell you, your faith will make you alive. Your faith will make you alive. Your faith will keep you going. All you have to do is to believe. And this will lead us to our first point this morning. Rejoice in hope. Magalak ka sa pag-asa. Ito'y sapagkat ang ating Panginoon ay ang muling pagkabuhay. Jesus Christ is the resurrection. The one who believes in me. Ang mi po na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi niya, the one who believes in me will live even though they die. Mga kapatid, isa ito sa pinakamatamis na katotohanan na sinabi ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Makakaasa ka. Makakaasa na mabubuhay muli. Sa atin bilang mga taong tunay na nakakakilala sa Panginoong Hesus, hindi dapat natin kinatatakutan ang kamatayan. Sabi nga ni Apostle Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Na hindi dapat natin sobrang ikalungkot kung may Kristiyanong kakilala, kapatid at kamag-anak ang namatay sapagkat
Si Jesus mismo ang nagsabi na pagkatapos ng pisikal na kamatayan, may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan pa ang naghihintay sa taong may pananampalataya sa Kanya. Mamamatay man tayo, tiyak na mabubuhay tayong muli kagaya kay Kristo. And this is our second and last point this morning. Jesus Christ is the life. Jesus Christ is the life. Sabi nga niya, John 14:6, sabi ni Kristo mismo, I am the way, the truth, and the life. Okay? Sino mang naniniwala sa Panginoong Hesus ay hindi mamamatay. Ito ang pag-asang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, kaya nararapat lamang na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ibabahagi natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita natin na may Kristo tayo sa ating pananalita, sa ating pag-iisip at sa paggawa ng mga bagay-bagay sa araw-araw nating pamumuhay. Always look for the brighter side in any situation, so you will become a better version of yourself as a man and woman who is totally dependent on God. Siguro sa panahong ito ng pandemya, lahat po ay nagdurusa. But one thing na gusto pong i-explain ng ating Panginoon, gusto niyang ituro sa bawat isa sa atin na sa panahong ito, siya lang dapat ang dinidependahan natin. Siya lang dapat ang inaasahan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay at hindi tayo manangan sa ating sariling kalunungan. As you watch this video, for sure, you already knew about the life of Jesus Christ, starting from His birth, His ministry, His sacrifices, and most especially, His unconditional love for you just to have eternal life to be with Him forever. And now is the time for you to evaluate yourself kung ano pa ba ang kaya mong maibibigay sa Panginoon. Ano pa ba ang magagawa mo para sa Kanya? Kapatid, hindi man natin kayang tapatan ang pagmamahal ni Jesus, subalit pwedeng-pwede natin itong masuklian sa pamamagitan ng ating patuloy na paglilingkod sa Kanya sa lahat ng panahon. Mayroon lang po ako ang isang story na ibabahagi po sa inyo bago po ako magtapos sa message ngayong araw ng linggo. Sa isang malayong lugar, mayroong isang munting bata na kailanman hindi pa nakakakita kung ano ang circus. Ito'y sapagkat siya po ay nakatira sa medyo liblib na lugar. So isang araw sa kanilang paaralan, mayroong isang lalaki na pumunta at nagsabi sa buong eskwelahan na mayroong circus na gaganapin sa kanilang bayan. Pagkahapon, dali-daling umuwi ang bunting batang lalaki sa kanilang bahay at ibinalita sa kanyang ama ang patungkol sa invitation ng isang lalaki na magkakaroon ng circus sa kanilang bayan. So ang sabi naman ng kanyang ama, okay anak, papahintulutan kita na pumunta sa circus at ihahatid pa kita roon. Subalit, yun ay mangyayari kung ikaw ay maagang matapos sa lahat ng gawain mo sa bahay ngayong Sabado. Ganoon pa man, lumipas ang mga araw at dumating na nga ang araw ng Sabado. Dali-dali na kumilos ang bata upang matapos niya ang kanyang gawaing bahay at saka nanghingi ng pera sa kanyang papa. At saka yung perang ibinigay naman ng kanyang ama sa kanya ay pinakamalaking halaga na kanyang pinakamalaking halaga na kanyang talagang nagkaroon siya na isang halagang ng pera na kung saan yun lang talaga ang pinakamalaking na hawakan niyang pera sa kanyang buong buhay, sa buhay ng batang ito. So, gayon pa man, inihatid ng ama ang bata doon sa town, doon sa bayan, at saka umuwi na yung tatay.
at sinabi ng ama sa kanyang anak, "Okay anak, ikaw ay mag-ingat at mag-enjoy ka sa panonood mo ng circus." Ganun pa man, so biglang dali-dali ang bata na tumakbo at saka sa kanyang pagtakbo nakita niya ang maraming taong nakahilera na nanunood din ng parade. So, ang bata, ang ginawa din niya, pumunta din siya kung saan mayroong mga taong nagla-line. Okay? So, dali-dali siyang pumunta doon. And then, ah, ah, the moment na nakikita na niya kung ano yung mga nandoon, may nakita siyang mga iba't ibang uri ng mga hayop na nandoon sa parade. Okay. Sobrang haba ng parade, no? At nakita niya na dumaan na yung mga magagandang mga ibon, magagandang mga animals na hindi niya inasahan na makita niya. So, tuwang-tuwa yung bata, tuwang-tuwa siya. And then, next naman, nakikita niya yung mga magagandang musika, tugtog ng tambol, mga lyre na tinutugtog ng mga musikero. So, tuwang-tuwa ang bata. Wow! First time niya po kasing makikita ng circus parade. And then, habang patuloy na dumadaloy ang parade, ang pinakalas na nakita niya is ang clown. Ang isang payaso, nakikita niya, wow, napaka-colorful. Mayroon siyang malaking shoes, mayroon siyang happy-happy siya, colorful yung kanyang buhok, may makeup na talagang aliw na aliw siya. Kasi first time nang nakita. And then what happened to that boy is that during na last na nakita niya yung payaso na sobrang aliw siya, pumunta siya sa payaso at binigay ang kanyang pera doon sa payaso. And then pagkatapos nun, umuwi na ang munting bata. So, ano ba ang meron sa istoryang iyon? So, the boy thought he was seen the circus when he had only seen the parade. Akala niya na yun ng circus, pero hindi pa pala yun. Parade pa lang pala yun. Sino-sino sa atin ang makaka-relate sa story na ito? Are you experiencing all that God has for you? Are you experiencing life in its fullness? Friends, this Christian life is full of excitement and marvelous adventure. Again, this Christian life is full of excitement and marvelous adventure. Do not settle for less. Do not settle for less. So, do you want to have the eternal life? Gusto ba na talaga natin na makakamit yung buhay na walang hanggan? Then, aim higher than the parade. Do not stop at the parade. Okay? Kasi maraming mananampalataya, kasi sila Christian, kaya ako Christian din. So, no. Do not stop at the parade. Let us follow Jesus beyond the parade, all the way to the cross, and experience the full redemption. May God bless each and every one of us, and have a blessed Sunday morning to all of you.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, magulang naming lahat, salamat sapagkat patuloy niyo pong pinaalala sa bawat isa sa amin na ikaw ang aming dakilang Diyos, nagbuwis ng buhay, nagsakripisyo para sa aming kapakanan. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na ipinaranas niyo po sa bawat isa sa amin. Kung sa amin lamang na sariling kakayahan, hindi po namin ito masuklian. Kaya lubusan po kaming nagpapasalamat sa inyo, o aming Diyos. Sa mga sandaling ito, tunay nga po na kung wala ang muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, walang silbi ang aming pananampalataya. Ngunit inyong pinatunayan, o aming Panginoong Hesus, na buhay ka. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Patuloy na nagmamalasakit, patuloy na nagmamahal, kung kaya't nararapat lamang na kami bilang inyong mga anak maglingkod sa inyo na walang hinihiling na kapalit, maglingkod sa inyo ng buong puso, ng may buong katapatan. Panginoon, sa mga sandaling ito, sa amin pong pagtatapos sa aming Sunday worship, dinadalangin ko po, O Diyos, na ang bawat anak nyo na nasa kanilang mga tahanan, nananambahan through online worship, i-bless niyo po, Panginoong Diyos. Ano man ang pangangailangan, ikaw ang magpupuno. Ano man ang karamdaman, ikaw ang magpagaling. Ano man po, Panginoong Diyos, ang mga pinagdadaanan, ikaw ang magbibigay sa bawat isa ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Sapagkat alam namin, O Diyos, na walang mga pagsubok ang hindi namin kayang malagpasan, sapagkat alam namin na kasama ka namin sa aming pagharap upang patuloy kaming maging matagumpay. Sa mga sandaling ito, patuloy ko din pong itinatay sa inyo ang mga kabataan ng Concho Multiplication Presbyterian Church. I-bless niyo po, patuloy na pangunahan at patuloy, Lord, na ilayo sa anumang uri ng tukso, aksidente, maging ng kapahamakan. Gayon din po ng mga bata, patuloy niyo din pong pagpalain, patuloy na ingatan, patuloy, Panginoong Diyos, na pagkalooban ng lahat ng kanilang pangangailangan. At sa mga adults, Lord, sa mga katatayan, mga kananayan ng CMPC, dalangin ko, Diyos, ang inyong pagpatnubay sa bawat isa. Patuloy na proteksyon, patuloy, Panginoong Diyos, na pagpupuno din po ng pangangailangan. Lord, sa amin pong pansamantalang pagtapos ng worship na ito, dinadalangin ko, O Diyos, na buksan niyo rin po ang durungawan ng langit. Patuloy niyo pong ibuhos ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa, Panginoong Diyos, na nakikinig ng pananambahang ito. Dalangin ko din, O Diyos, na patuloy niyo din po kaming bigkisin ng inyong pag-ibig upang ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan ay mananatili. Sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.